Gandang araw po sa ating lahat. Ako po si Joseph, isang Bible reader. Basahin po natin to. Ano ang physical at spiritual na kamatayan sa Biblia? Meron pong physical death o physical na kamatayan at spiritual death o kamatayang spiritual. Titignan po natin kung ano ang pagkakaiba ng dalawang kamatayan na ito. Ang istorya nung namatay si Lazaro ay isang halimbawa ng physical na kamatayan. Basahin po natin sa John 11:8-14. Sinabi sa kaniya ng mga alagad, Rabay, ngayon pinagsisikapang batuhin ka ng mga Hudyo at muli kang paroroon? Sumagot si Jesus, hindi baga ang araw ay may 12 oras? Kung ang isang tao ay lumakad samantalang araw ay hindi siya natitisod, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Ngunit ang isang tao ay lumalakad samantalang gabi ay natitisod siya, sapagkat walang ilaw sa kanya. Ang mga bagay na ito ay sinalita niya, at pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y paroroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Sinabi nga ng mga alagad sa kaniya, Panginoon, kung siya'y natutulog ay siya'y gagaling. Sinalita nga ni Jesus ang tungkol sa kaniyang pagkamatay. Datapwat sinapantahan nila na ang salita ay ang karaniwang pagtulog. Na magkagayon nga ay sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay. Ano naman ang kamatayang espiritual? Ayon dito sa Ephesians 2:1-10, ang paggawa ng mga kasamaan o ng mga kasalanan ay tinuturing na kamatayang espiritual, kasi hindi nabubuhay ang mga salita ng Diyos sa iyong buhay. Ngunit kapag nakilala mo na ang mga kautusan o salita ng Diyos at iyong tinutupad ang mga ito, ay tinuturing ka ng buhay at hindi na patay. Ephesians 2:1-10. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kaniyang malaking pag-ibig na kaniyang iniibig sa atin. Bagaman tayo ay mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus, upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kaniyang biyaya sa kagandaang loob sa atin kay Kristo Jesus, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri, sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ito pang espiritual na kamatayan ay habang buhay ang isang tao ay puro kasalanan at mga kasamaan ng kanyang mga ginagawa. 1 Tito 5:6. Datapwat ang mga papakabuyo sa mga kalayawan, bagaman buhay ay patay. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, paki-subscribe na lang po. Salamat, yun lamang po. Sana po ay may natutuhan tayo.